Aniya na ang mga dagkong balita karong Lunes. Mga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 3.5 billion pesos na sakmit sa Subo. Masuso, nahiwa ang tudlo sa buak nga candle holder atol sa iyang bunyag. Cebu ug Negros Oriental nakigiusa sa 10th anniversary sa 2016 arbitral ruling kabahin sa West Philippine Sea. Mayong hapon mga kapuso, ako si Luan Merondina. Binilyong kantidad sa mga smuggled cigarettes nga sakmit na sabdin sa Subo. Usa sa gitanaw sa mga otoridad ang pamaagi sa pagdani ini sa nasod. May bagong pamaagi kuno nga adto sa laod ibalhin ang mga kargamento sa mga domestic nga barko. Ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan ni NBI Director Melvin Matibag ug Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inspeksyon sa nasakmit nga mga container vans ni atong Sabado. Giablihan ang usa sa 25 ka container vans nga na-intercept ug nasuta nga mga kinahon nga imported cigarettes ang sulod niini. Nasayran nga wala kini nagbayad sa hustong buhis, walay selyo gikan sa BIR. Gibana-banang 3.5 billion pesos ang balor sa kargamento nga gihulagway dakong alkanse kay wala magbayad sa liability ngadto sa gobyerno. Matud sa BIR, mas dako pa ang bayronon sa tag-iya, labi na nga may mga penalties pa. Ito ay ating hahabulin at yung may kinalaman dito ay we have a follow-up operation upang papanagutin natin sa violation ng anti-agricultural smuggling at Republic Act 1063 ng ito yung Custom Modernization Act at the National Internal Revenue Code of 1992. Hindi tayo titigil na mahuli lang at panagutin yung mga tauhan, yung mga drivers, bantay, helpers dito sa ganitong operasyon. Hahanapin natin sa tulong ng National Bureau of Investigation at sila ay may malaking kakayanan na matukoy sino ang talagang financier, protector at iba pang bahagi ng ganitong maling gawain. Again, yan ay pinag-utos sa atin ni Pangulo. Ang container vans follow up sa unang 11 nga na-intercept sa miaging mga simana. Kabahin sab kini sa shipment sa container vans nga na-intercept dito sa Metro Manila. Nahibaw-an na ang consignee sa cargo nga giimbestigahan usab. Matud sa customs, may pamaagi sa pag-smuggle sa illicit cigarette pasulod sa nasod. Tinatawag na high seas, no, yung sa malayong bahagi ng ating karagatan, merong malaking barko na galing sa labas at ito ay tinransfer sa mas maliit na barko at ginawan local shipment. Kaya ito ay hindi dumaan sa ating international ports ngayon. Bakit ganyan ang nagiging strategy ng mga smugglers ngayon? Unang-una, napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs sa ating mga international ports. Labanan ang mga ganitong uri ng illegal na gawain na nakakasama sa ating ekonomiya. Doon sa mga lehitimong nagninegosyo, kayo ay aming puproteksyonan at doon naman sa mga gagawa ng illegal ay hindi namin titigilan na aming kayong hahabulin. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahiwa ang tudlo sa usa ka masuso samtang gipahigayon ang ritual sa pagbunyag sa usa ka simbahan dito sa lungsod sa Alegria, lalawigan sa Subo. Sa Facebook post sa inahan sa bata, iyang gisaysay nga sa wala pa mahitabo ang insidente. Naguritan sa iyang anak ang buak nga bahin sa candle holder. Wa na niya mabantayi nga may hait di ay nga bahin sa candle holder. Giingong may napalit na silang personalized candle nga gamiton unta nila sa bunyag apan gibaligyaan sila sa parish office sa kandila nga anaa sa baso nga mo'y gipagamit atol sa bunyag. Samdan usab ang amahan sa bata. Matud sa inahan nga walay first aid sa simbahan, maong sila na lang ang naglimpyo ug nagbutang og tambal sa samad sa bata. Gireklamo na sa mga kabanay sa masuso ngadto sa pari ang nahitabo apan diingong wa kini gihimo. Giswayan unta pagkuha ang habig sa simbahan diin gibunyagan ang bata pinaagi sa ilang social media page apan wa pa sila motubang. Nagpadana usab ang GMA Regional TV og email sa official email sa the Roman Catholic Archdiocese of Cebu ug nagpaabot pa sa ilang reply.
Giimbestigahan pa sa kapulisan sa Talisay ang nakitang kalabera sa usa ka tawo. Sabado sa buntag nakitaan sa sudunong bahin sa Barangay Kansuhong ang maong-o. Nabantayan kini sa usa ka manguy-kuyay ug basura. Wa pa mailhi kang kinsa ug kun nganong ulo lang ang napalgan. Apan matud sa Talisay City Police, dunay pamilya nga nangita sa ilang kabanay ang mipatimaw sa police station ug gusto nga mapakonfirmar maong gikuhaan sila og DNA sample. Pagka suta ng ganong ulo na ito nakita, padayo pa dito sa kasyon karon. So ikaw na sir, ito na, kanang DNA. Nakuha na, naswabi na. Patay diha-diha dayon ang usa ka 20 anyos nga lalaki human maligsi og truck sa barangay Kambagahan, Baay City, Negros Oriental gahapon sa buntag, July 12, 2026. Si Nico Sereno sa report. Nagbuyod nga wala na kinabuhi ang ulitawng biktima taga Sitio Langan, Barangay Panyabonan, Mabinay. Sa investigasyon, naglakaw ang biktima sa Daplin Sadan sa Barangay Kambagahan, Baez City, dihang miagi ang truck nga gimaneho sa 26 anyos nga driver. Giingong mikapyot ang biktima sa truck apan giingong naligas kini, nahug ug napasok sa ilawom sa truck nga moy hinungdan nga naligsan ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, gingong wa magdahom ang driver nga mukapyot ang biktima sa truck. Wa usab siya paraha sa biktima aron musakay. Nakugang na lang ang 26 anyos nga driver dihang miuntol ang atras nga ligid ug diha na niya nasayran nga may naigo di ay siya. Gitanggong sa Baez City Police Station ang driver nga mitahan. Samtang gipaabot pa ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide nga ipasaka batok kaniya. Atong biktima sir, galakaw din siya nakilid sa dalan dayon. While moving ang truck, wala pa bantay ang driver. Katong biktima nikapit siya sa kili sa truck. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa kasumaran sa kadaugan sa arbitral ruling sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dungan nga mibusina ang mga barko kagahapon. Sama sa gihimo sab sa ubang mga bahin sa nason. Ang report ni Nico Sereno. Insaktong alas 10 kagahapon sa buntag, dungan nga mipatingog og mibusina ang tanang mga barko nga nakadunggo sa pantalan sa Sugbo. Atol kini sa gitawag nga nationwide simultaneous salute agi og paghandom sa ikanapo nga anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Napu ka beses gipatingog ang horn sa mga barko pamatuod sa pipila ka tuig sukad nakuha ang kadaugan. Dunay koordinasyon ang Cebu Port Authority ug mga shipping companies sa maong kalihukan. Dinhi sa Sugbo, daghang kalihukan sab ang gihimo paghandom sa anibersaryo. Sa usa ka mall, gibida nga sulod sa usa ka dekada, balaod ang mipatigbabaw, dili puwersa. Gihimo ang usa ka exhibit aron mapasabot sa mga tawo ang importansya sa kadaugan sa Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea. May mga display usab sa mga kagamitan sa lain-laing ahensya ug mga grupo gikan sa AFP, Coast Guard, rescue personnel ug uban pa. The 2016 Arbitral Award is more than a legal victory for the Philippines. It is a victory for international law. It reaffirms a simple yet profound principle that disputes between nations should be resolved not through coercion or the use of force, but through established legal frameworks founded on justice, fairness, and mutual respect. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga misalmot sa kalihukan, mipasabot sab sa importansya sa ruling alang sa mga mangingisda ug sa food security sa Pilipinas sa kinatibukan. We have always believed that we cannot defend a territory without taking care of what is inside it. We help a coastal community. Every time we promote responsible fishing, we are asserting our sovereignty in the most practical way. These waters belong to the Filipino people, and it is our duty to make sure it is still teeming with life for the generations to come.
Miduyog usab ang Philippine Coast Guard sa Negros Oriental sa kasaulugan. Kini pinaagi sa pagpatingog sa siren sa mga barko sa PCG Domingo sa buntag. Mato ni Lieutenant Marion Abigail Inopia, tigpamaaba sa Philippine Coast Guard Negros Island Region. Ang kalihukan, pamaagi nila sa pagsaulog sa ikanapu katuig nga kasumaran sa kadaugan sa Pilipinas. 2016, dihang gi-award sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung UNCLOS ang West Philippine Sea isip kabahin sa soberenya sa Pilipinas. Sa award, ang 200 nautical mile sa West Philippine Sea na hisakop sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Playing safe. Kini ang paghulagway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña kang Mayor Nestor Archival sa isyu sa West Philippine Sea atul sa pagbisita ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa City Hall. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? Kaganina ang mayor sa Cebu City Hall atul sa kalihukan gitambungan sa Secretary sa National Defense Gibo Chodoro dihang gilabtikan sa Vice Mayor ang mayor sa isyu sa West Philippine Sea. Gibisita ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang dakbayan sa Subo Kinsa. May pasalamat sa lokal nga gamhanan, ilabi na sa Cebu City Council sa pagdeklarar sa Hulyo 12 isip Victory Day sa West Philippine Sea. Gipasalamatan ni Chodoro ang Cebu City pagpakita sa kaisog sa pagbarog sa soberenya sa nasod. Dungan nini ang pagdasig sa ubang mga LGU nga i-replicate ang susamang resolusyon nga gipangamahanan ni City Councilor Paul Labra. Napaka nakataba ng puso that Cebu stood up in the face of a direct I'd say provocation by foreign officials here, and they stood their ground. I would like the LGUs to replicate it in practice. It is more important than than passing a resolution to cascade and actually purpose this West Philippine Sea victory into creating their own resiliences. Wala si Mayor Nestor Archival atol sa kalihukan nga giuluhan og dekada sa batas hindi dahas. Si Vice Mayor Tomas Osmeña ang nangulo sa mga kawani ug mga opisyal sa City Hall ug mga ahensya sa gamhanan atol sa kalihukan. At tubangan ni Defense Secretary gisawang ni Osmeña si Archival kinsa gihulagway niya nga playing safe sa isyu. Samtang gibarugan sa Vice Mayor ang iyahang pagsupak sa China sa padayon pag-angko nini sa West Philippine Sea. I'm very proud of the City Council. Unfortunately, our mayor is playing it safe. Doesn't like to be here. Doesn't like to be identified. I'm not that kind. No, I take a stand. We have to protect our own. And we have to be very careful that opportunities are being exploited to take advantage of our tolerance. So I'm not tolerating anything. My office ignores the consulate here in Cebu. Una nang gipadayag ni Mayor Archival nga tun-an niya ang suwat gikan sa Chinese consulate sa dili pa muluwang opisyal nga tubag kay gusto nini nga mamintinar ang may relasyon sa tanan. Ang maong resolusyon nga giduso ni Konsel Paul Labra nag-awhag usab sa Kongreso nga i-institutionalize ang Hulyo 12 isip tibuok nasod nga West Philippine Sea Victory Day. Usa ka lakang nga nagpadayon sa pagpukaw sa mas dakong diskurso sa nasudnong soberenya. We are reminded that our flag symbolizes our nation's freedom, sovereignty, and the enduring courage of the Filipino people. Speeding up yung modernization natin. At ang importante sa modernization, hindi lang ang kagamitan, kung hindi ang kasanayan at ang mga babahayan nito, ang mga strategic bases natin.
Luan gihimugatan sa Cebu City Council ang kamanungdanon sa pagpakabana, pagproteher sa atong soberenya kalabot sa isyu sa West Philippine Sea. Samtang wapatay reaksyon usab pamahayag gikan sa consulate sa China mahitungod niining maong isyu. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Subling nagrally sa Mandaue City Hall ang mga residente sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako nga nabiktima sa demolisyon. Ang syudad gikatakdang muhatag og financial assistance sa mga naapektuhan. Ang report ni Nico Sereno. Nihimo og hamubo nga protesta sa Mandaue City Hall ang mga residente sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako. Gikwestiyon ang pagdemolish sa ilang mga balay sa mga tao sa giingong tag-iya sa yuta. Bana-bana nila kapin sa 170 na ka mga balay ang nangaguba karon. Legal gid ilang pagdemolish tungod kay nagbunit sila nya na mga armado, nya nagamit sila og mga bulldozer, pison og bako. Grabing trauma og kagubot ang ilang gihatag namo. Nang hangyo sila og dialogue sa syudad para mapaabot ang ilang panawagan. Ipahunong yun ang illegal nga demolisyon nga among gusto nga makabalik mig tukod tungod kay dili makaturunganon ang ilang gibuhat namo. Samtang mato ni Konsehal Carlo Fortuna, nagtinguha ang syudad muhatag og financial assistance sa mga pamilya nga taga Mandaue nga naapektuhan sa demolisyon. Aminado hinuon sila nga pribado ang nanag-iya sa yuta. Ang Mandaue jud maglisod jud og pangita og relocation site kung naglisod og pangita og yuta diri nga affordable mahal kay yuta hatag sa Mandaue is always financial assistance. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Adunay ipatuman nga kausaban sa presyo sa produktong petrolyo karong simanaha base sa oil industry source. Musaka og 2 pesos ug 50 centavos hangtod sa 4 pesos ug 50 centavos ang matag litro sa diesel. Posible usab nga musaka og 75 centavos o baka mukunhod og 1 peso ug 25 centavos ang matag litro sa gasoline. Nakabase kini sa whole week trading sa nakalabay semana. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo ug sa unang higayon adunay duha ka mananaog nga makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Pagpahigayon sa Miss SK Tungasan 2026 sa Olango Island, Lapu-Lapu City, wa matigayon human matod pa, way permit. Ani ang report. So pasensya kayo sa tanan naghatag yung time. I know, ganahan mo witness sa among kalingawan. Sakit sa akong dughan nga makita mo nga nagpaabot diri sa among event, among tagihalan para kaninyo. Pasensya. Gikan sa akong kasing-kasing, gikan sa akong council. Tipikini sa pamahayag ni Tungasan SK Chairperson Jeda Blair Bahio ni adtong Sabado, July 11 sa gym sa Barangay Tungasan, Olango Island diin ipahigayon unta ang Miss SK Tungasan 2026. Andam na ang stage, lakip na ang mga contestants ug hurado, apan misaka sa stage si Bahio. Human sila gisita sa mga pulis kay matod pa wa sila'y permit sa ilang gipahigayong kalihukan. Matod ni Tungasan Barangay Captain Mark Vincent Baton, dili tinuod nga wa niya pirmahi ang permit. Gani, nagpada siya og screenshot sa gipada niyang messages ngadto sa SK Chairperson kundiin matod niya mumatuod nga ni pirma gayud siya sa permit. Moingon pud siya didto nga kanang naay permit sa barangay niya. Nasumpay to niya nga unsaon ako pagtakuha sa city permit ug dili mo pirma ang barangay, pero sa among conversation ma'am ni-admit gid siya nga ang akong pinirmahan daw nga permit nakuha niya gabi na.
Gitataw usab ni Kapitan Baton nga nitabang usab siya nga mahangyo ang Chief of Police sa Police Station 1 nga matigayon ang kalihukan kay nakapirma naman siya sa permit. Nag-video call mi ma'am, nag-istorya mi. Unya karon akong gistorya ang pulis, ang sulti sa pulis sa station nga kap try og hangyo ang happy nga kanang mapadayon nga without permit. Karon naistorya na pud ang SK sa happy nga dili lang gid nila ikuan ma'am kay labi na karon ang ilang activity is mahitungod sa mga kabataan. Gihimakak usab ni Kapitan Baton nga may bulok politika ang hitabo. Tanan gisuportaran na mo siya kay kanang nga event ma'am dili tingali na mogawas ang kwarta ug wa pay suporta ang barangay. Pero Ikan from the jersey sa barangay hall, barangay gym, ug wala pay support ang council ma'am or diri sa ako dili tingali siya maka-event tingali sama ato. Ang sipiat lang gid niya ma'am nga wala niya na comply ang gipangayo sa pulis. Apan matod sa SK chairperson, gabi ina ni adtong July 10, gipirmahan ni Kapitan Baton ang ilang permit busa na apiki na sila sa oras pagkuha og permit sa mayor's office. Nagpadausab siya og screenshot sa ilang conversation sa barangay treasurer diin didto gikuhaan usab og hulagway ang permit nga may pirma na ni Kapitan Baton. ang nahitabo ato ma'am kay wala jud permahin ni Kap ang among permit, yang dated nga permit nga giprint sa among barangay treasurer is July 7, which is gipirmahan niya ma'am July 10 sa gabi and mag-close ang City Hall alas 5 sa hapon. Matod sa SK chairperson, usa sa rason nganong nabugnaw ang pagtagad sa kapitan kaniya, human siya ni hangyo nga ipahunong una ang planong pag-ayom-ayom sa gym kay nakaschedule na ang mga kalihukan sa SK subay sa naghinangat nga fiesta sa barangay. Ya agto ma'am feel nako agto siya na murag nalain guro nga part nga kanong gipahunong ni open rami nga ipahunong but naaraman jud niya sa ang decision sa ma'am since siya may kapitan. Ang hepe sa Police Station 1 sa ilang bahin ni tataw usab nga igo lang nilang gipatuman ang unsa may nalatid sa balaod. Nga nagian to sa mobile responder ma'am katong activities nila. I-check ma'am og naabay permit. Na wala may meals permit na gi-present ma'am ang organizer. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Sa pagpadayon sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte subay sa Article 4 sa impeachment nga may kalambigitan sa pagpanghulga nga pagpatay nila ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sa fourth day sa trial, unang gipresentar ang ikaduhang saksi sa prosecution nga si NBI agent Jeremy Loto sa Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gihulagway ni Attorney Amando Verhiligutan, counsel for the prosecution, nga usa siluntok nga bipahigayon sa investigasyon subay sa giluwatang mga hulga sa Vice Presidente batok sa Presidente. Sa iyang testimony, gipahibaw sa NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga nagsugod sila sa ilang investigasyon ni adtong November 23, 2024. Sa trial, gipakita pag-usab ang video sa online press con sa Vice Presidente nga nahimuan na og digital fingerprint nga matuod ang pagpanghulga. Napag-alaman ng NBI na ang mga pagbabanta ng Vice Presidente ay seryoso at totoo. And then we have also identified the Vice President herself, who in her presence openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the President, Liza Marcos, and the former Speaker of the House, and instructed the person to be relentless in killing the three. Hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nasigpatan sa Pag-asa, 1,275 kilometers silangang bahin sa Eastern Visayas.
Matod sa Pag-asa, sa pagkakaroon ubos ang kahigayunan nga mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan kung ugaling makasuod man kini sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgon kini og bagyong Josie. Sa pagkakaroon, wala pa usab kini epekto sa bisan asang dapit sa nasod. Hinuon masinating gihapon ang mga localized thunderstorms matag karon ug unya. So wala tatugi ruled out na pwede siya makasulod. Ang ato nakita ganina kay pwede siya musilip sa atong Philippine Area of Responsibility and more on recurving na siya. Nasakmit ang mobalor sa dulan 7 million pesos nga gituwa ang shabu gikan sa usa ka high-value drug personality. Atul kini sa buy-bust operation sa Barangay South, Ormoc City. Ang suspect nga giila sa alias nga Tony ang nag-una sa Regional Priority Target List sa Police Regional Office A. Sa joint operation, nakuha gikan sa subject ang gidudahang shabu nga mitimbang og 1,029 grams ug ang 500 pesos nga buy-bust money ingon man weighing scale. Gipasaka na og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Giduso sa Senado ang School Safety Act aron batukan ang mga kapintas o violence sa mga eskwelahan. Atol sa hearing sa Senate Committee on Basic Education, gipasabot sa taga-Department of Education nga nidaghan ang mga insidente sa violence sa mga eskwelahan human nahitabo ang Tacloban school shooting. Matod sa Philippine National Police, resulta kini sa copycat phenomenon. Subay niini nahisgutan usab ang resulta sa 2022 program for International Student Assessment. Di inigawas nga 62% sa mga estudyante sa nasod ang nakasinati og bullying. 41% ang nakadawat og pulga gikan sa estudyante. Apil usab sa giduso ang pagbutang og mga CCTV cameras sa mga eskwelahan ug ang pag-hire og dugang personnel nga motutok sa mental health sa mga estudyante. Isip mga force multiplier sa kapulisan, mga barangay tanod sa Carcar City, ipaubos sa refresher course sa kapulisan sulod sa tulo ka adlaw. Sama na lang sa ilang pagresponde isip frontliner ingon man sa paghimo sa citizens arrest ug uban pa. Usa sa tutukan ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga barangay tanod nga muabag sa pagtubag sa bisan unsang emerhensiya. Kahinumduman ang barangay tanod nga si Eduardo Gabunada sa Poblasyon 3 ang niilog sa Daang Batangas sa 17 anyos nga tinunan sa gawa sa Carcar City Central School. Imiting usab sa Carcar City Police ang mga sakop sa gang ug ang fraternity sa Dakbayan kay tinguha sa kapulisan nga himuon silang junior police sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. We will involve them in the nation building and of course in the peacekeeping initiatives in the cities. And we have high hopes that the youth are the future of our nations. Gitudluan o gipabansay ang mga community first responders sa 22 ka mga barangay sa Talisay City sa pagtubag sa mga emerhensiya sa eskwelahan. Ang report ni Femari Dumabo. Gikinahanglan nga ma-refresh ug ma-update kini mga community first responder o mga volunteer sa mga barangay sa Talisay City. Diya silang mga skills o pamaagi o ang kapaspas ilang pagresponde pagluwas ug mga kinabuhi. Kini ang gibutyag sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Labi na nga ang Dakbayan sa Talisay ang labing unang LGU nga nibansay og mga community first responders sa Central Visayas. Kinsa mao'y frontliners kun adunay mga emergency sa ilang tagsa ka mga barangay nga maglangkob na sa ilang nakatunan ang basic life support. Hinungdan nga ning pag-obserbar sa Disaster Resilience Month, duha ka adlaw silang gipaubos sa Patient Assessment and Management Refresher Course. Actually ma'am, dili lang twice a year gani kung mahimo namo ma-suggest sa mga barangay and kami with the help sa akong opisina nga mas maayo nga every 3 months no nga naagyoy update kay ang skills manggod malimtan. In fact, ikaabot pod sa panahon nga nanata sa sitwasyon mapanik pagani. Lakip na sa gibansay kanila ang pagresponde kun adunay mga emergency sa mga eskwelahan. Ilabi na nga halos tanang barangay sa Talisay City ang adunay mga tunghaan. Update sad sila aning ato ang especially anang proper nga evacuation labi na maghisgot ang eskwelahan. No kanang naadili raman good natural hazard atong gitan-aw labi na karon na apil na sad ni ang ato ang mga shooting incident sa eskwelahan unta magsabot mi sa DepEd pohon unsaon nato nga naa natay mga proper evacuation in coordination sa barangay. Samtang gipaubos kagahapon sa Talisay City National High School kon TCNHS kauban ng Talisay City Police sa training ug seminar ang mga junior police, Boy Scouts of the Philippines ug student leaders sa TCNHS.
pagpalambo sa ilang kahibalo ug skills kalabot sa public safety, security ug emergency preparedness diha sa eskwelahan. So sa 4 ka oras nga gipaubos sila sa training seminar nga gipanguluhan sa ilang Junior Police Coordinator, Rinaldo Cabusas Jr. Giapila nila ang hisgutanan sa anti-bullying awareness, intelligence gathering, explosive ordnance detection awareness, first responder procedures ug daghan pa. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang 12 ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way ginapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong TV Anay. Maayong hapon mga kapuso.